Mga kapatid, basahin po natin ang Hosea chapter 6 verse 1 up to 27. Ang Jericho nga ay lubos na nakubkob dahil sa mga anak ni Israel. Walang nakalalabas at walang nakapapasok. At sinabi ng Panginoon kay Josue, tingnan mo aking ibinigay sa iyong kamay ang Jericho at ang hari niyaon at ang mga makapangyarihang lalaking matapang. At iyong liligirin ang bayan, lahat ng mga lalaking pangdigma na liligid na minsan sa bayan. Ganito mo gagawin na 6 na araw at 7 saserdote sa unahan ng kaban ay magdadala ng 7 pakakak na mga sungay ng tupa at sa ika-7 araw ay inyong liligiring makapito ang bayan at ang mga saserdote ay hihipan ang mga pakakak. At mangyayari na pagkahinipan nila na matagal ang sungay ng tupa at pagka inyong narinig ang tunog ng pakakak, ay hihiyaw na malakas ang buong bayan at ang kota ng bayan ay guguho at ang bayan ay sasampa, ang bawat isa'y tapatan sa harap niya. At tinawag ni Josue na anak ni Nun ang mga saserdote at sinabi sa kanila, buhatin ninyo ang kaban ng tipan at magdala ang 7 saserdote ng 7 pakakak na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban ng Panginoon. At kanyang sinabi sa bayan, magpauna kayo at ligirin ninyo ang bayan at papag-unahin ninyo ang mga lalaking may sandata sa unahan ng kaban ng Panginoon. At nangyari na pagkapagsalita ni Josue sa bayan, ay nagpauna sa Panginoon ang 7 saserdote na may tangang 7 pakakak na mga sungay ng tupa at humihip ng mga pakakak at ang kaban ng tipahan ng Panginoon ay sumusunod sa kanila. At ang mga lalaking may sandata ay nagpauna sa mga saserdote na humihip ng mga pakakak at ang bantay likod ay sumusunod sa kaban na ang mga saserdote ay humihip ng mga pakakak habang sila yumayaon. At inutos ni Josue sa bayan na sinasabi, huwag kayong hihiyaw, ni huwag ninyong iparirinig ang inyong tinig, ni huwag magbubuka ang inyong bibig na anumang salita, hanggang sa araw na aking sabihin kayo'y humiyaw. Kung magkagayoy, hihiyaw kayo. Sa gayoy, kanyang iniligid sa bayan ang kaban ng Panginoon, na lumigid na minsan, at sila'y nasok sa kampamento at tumigil sa kampamento. At si Josue ay bumangong maaga sa kinaumagahan at binuhat ng mga saserdote ang kaban ng Panginoon. At ang 7 saserdote na may tangang 7 pakakak na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban ng Panginoon ay yumaon na patuloy at humihihip ng mga pakakak. At ang mga lalaking may sandata ay nagpauna sa kanila. At ang bantay likod ay sumusunod sa kaban ng Panginoon na ang mga saserdote ay humihihip ng mga pakakak habang sila'y yumayaon. At sa ikalawang araw ay kanilang niligid na minsan ang bayan at nagsibalik sa kampamento. Kanilang ginawang gayon na 6 na araw. At nangyari ng ika-7 araw na sila'y bumangong maaga sa pagbubukang liwayway at niligid ang bayan ng gayon ding paraan na makapito. Ng araw lamang na yaon, kanilang niligid ang bayan na makapito. At nangyari sa ika-7 nang humihip ng mga pakakak ang mga saserdote, ay sinabi ni Josue sa bayan, humiyaw kayo sapagkat ibinigay na ng Panginoon sa inyo ang bayan. At ang bayan ay matatalaga sa Panginoon. Yaon at ang lahat na tumatahan doon. Si Rahab na patutot lamang ang mabubuhay. Siya at ang lahat ng kasama niya sa buhay, sapagkat kanyang ikinobli ang mga sugo ng ating sinugo. At kayo sa anong paraan ay magsipag-ingat sa itinalagang bagay. Baka pagka naitalaga na sa inyo ay kumuha kayo sa itinalagang bagay. Sa gayo inyong ipasusumpa ang kampamento ng Israel at inyong babagabagin. Ngunit lahat na pilak at ginto at mga sisidang tanso at bakal ay banal sa Panginoon.
pawang ipapasok sa silid ng kayamanan ng Panginoon. Sa gayoy humiyaw ang bayan at ang mga saserdote ay humihip ng pakapakakak. At nangyari nang marinig ng bayan ang tunog ng pakakak, ng bayan ay humiyaw ng malakas. At ang kuta ay gumuho, nanupat ang bayan ay sumampang nasok sa syudad, na bawat isa'y batuwid na nagpatuloy at kanilang sinakop ang bayan. At kanilang lubos na nilipol ng talim ng tabak ang lahat na nasa bayan, ang lalaki at gayon din ang babae, ang binata at gayon din ang tanda, at ang baka at ang tupa at ang asno. At sinabi ni Josue sa dalawang lalaking tumiktik sa lupain, pumasok kayo sa bahay ng patutot, at ilabas ninyo roon ang babae at ang lahat niyang tinatangkilik, na gaya ng inyong isinumpa sa kanya. At ang mga binata na mga tiktik ay pumasok at inilabas si Rahab at ang kanyang ama at ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid at lahat ng kanyang tinatangkilik. Lahat niyang kamag-anakan naman ay kanilang inilabas at kanilang inilagay sila sa labas ng kampamento ng Israel. At kanilang sinunog ng apoy ang bayan at lahat na nandoon, ang pilak lamang at ang ginto at ang mga sisidlang tanso at bakal, ang kanilang ipinasok sa silid ng kayamanan ng bahay ng Panginoon. Ngunit si Rahab na patutot at ang sangbahayan ng kanyang ama at ang lahat niyang tinatangkilik ay iniligtas na buhay ni Josue, at siya'y tumahan sa gitna ng Israel hanggang sa araw na ito, sapagkat kanyang ikinubli ang mga sugo na sinugo ni Josue upang tumiktik sa Jericho. At binilinan sila ni Josue sa pamamagitan ng sumpa ng panahong yaon, na sinasabi, sumpain ang lalaki sa harap ng Panginoon na magbangon at magtayo nitong bayan ng Jericho. Kanyang inilagay ang tatagang baon niyaon sa kamatayan ng kanyang panganay, at kanyang itatayo ang mga pintong bayan niyaon sa kamatayan ng kanyang bunso. Sa gayoy, ang Panginoon ay sumama kay Josue at ang kanyang kabantugan ay lumaganap sa buong lupain. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Amen. Please subscribe, like and share. Salamat. God bless everyone.